Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magre-react po tayo dito sa balita ng News 5 na itong si Bongbong Marcos ay inaalok itong si Presidente Duterte bilang drug czar sa Pilipinas. Okay? That's a good news. At saka itong mga katunggali niya sa pagka-presidente, sina Lacson, sila Isko Moreno, Manny Pacquiao at si Leni Robredo ay pwedeng aalukin niyang maging one of his cabinet members, no? Sana naman hindi siya tratrahido rin itong mga taong to pag inalok niya, no? So panoorin natin ang kabuuhang storya nito. Okay? Pero bago natin i-play ang video, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Para malaman ng taong bayan na ganito na ang mga galawan ng pangpolitiko. Okay? So, tuloy tayo dito sa video at mag-comment react po kayo at babasahin natin yan. Okay? Handa raw si President-elect Bongbong Marcos na ialok kay Pangulong Duterte ang pagiging drug czar. Samantala, pinangalanan na rin ni Marcos Jr. ang iba pang bubuo sa kanyang gabinete. Alam mo, no? Pag nilagay ni Bongbong Marcos itong si Duterte sa drug czar, no? Masasabi kong mas okay, no? Maganda talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos kasi open-minded siya. Alam niyang na kay Duterte yung passion at expertise when it comes to this drug war ng Pilipinas, no? So, it's a good thing talaga, guys. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Magkakaroon ng sariling special assistant si President-elect Bongbong Marcos at yan si dating Davao del Norte Congressman Anton Lagdameo na miyembro rin ng transition team ni Marcos Jr. That actually is an existing position already. Special assistant, yes. Well, I suppose we can already see. We've asked Congressman Anton Lagdameo to fill that position. So he knows me very well. He has been with us, working with me for past 10 years, mga ganon. Between the two of us, siguro we've already found the modus vivendi. So that should be an easy easy position for him to pick up on. Nagsimula kay Pangulong Duterte ang pwesto na Special Assistant to the President na hinawakan ni Senator Bongo. Bukas din daw si Marcos Jr. na gawing drug czar si outgoing President Duterte. Ito'y matapos ihayag ni Marcos Jr. na ilang beses silang nagkita ni Duterte bago ang eleksyon. Binilinan din daw siya ng Pangulo na ituloy ang drug war. The one thing that he was very assertive about was that ituloy mo yung anti-drug syndicate na sinimulan ko. Do it your own way. He really said that. Do it your own way. Palitan mo, gawin mo yung gusto, pero wag mong iiwanan yan dahil kawawa ang kabataan natin. Una kong komento dito ha. Itong si Duterte, masasabi ko talaga, since from the start, hindi pa siya presidente, hanggang ngayong outgoing president siya, masasabi ko talagang consistent talaga itong si Pangulong Duterte. Alam niyo ba bakit? Siya, pinag-fight niya yung drug war. Mayor pa siya, galit na siya sa mga drogista, hanggang ngayong outgoing, yun pa rin ang kanyang isinusulong. It's a good thing na itong si BBM ay pinayuhan ni Pangulong Duterte, no? During campaign. Hindi nyo alam yan. Maraming beses, sabi ni Bongbong Marcos, maraming beses silang nagkita. At alam kong si Pangulong Duterte ay pinayuhan itong si BBM kung ano ang gagawin. Especially on the drug war sa Pilipinas. Okay? I hope tatanggapin ni Pangulong Duterte ang drug czar, no? Na inaalok ni Bongbong Marcos. At masasabi kong humble talaga si BBM when it comes to ideas, no? Talagang he is openly and welcoming ideas of the others, no? Talagang masasabi kong consistent siya sa pagiging
unity na isinusulong niya, no? Especially about shinare niya yung kanilang conversation ni Pangulong Duterte na pinayuhan siya ni Duterte, no? So, mga ganung bagay ba na if you are a good leader, a great leader should always listen sa ibang ideas ng tao, no? Kasi hindi ka magiging hindi ka perpekto, no? Tayong lahat hindi tayo perpekto. Let's listen to other ideas, baka mas magaling pa yung idea nila kaysa sa atin, di ba? So ito yung mga ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon. Okay? Ka-humble na tao. Handa rin daw si Marcos Jr. na bigyan ng posisyon ang mga nakalaban sa politika. Oh, imagine itong mga kalaban ni BBM, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Leni Robredo, pwedeng bigyan ng posisyon sa gobyerno. Yan ang sabi niya. Sabi niya, yung away, yung tinitira nyo ako, wala ako dun, no? Politiko lang yun. Nakaunawa si Bongbong Marcos dun. Pero para sa akin, careful lang BBM. Kasi itong mga taong to, hindi pa natin alam kung tratrahido rin ka nito o hindi, no? Sa akin lang, natatakot ako para kay BBM if kukunin nila itong... Pero masasabi kong si BBM talaga ay humble kahit sa kanyang mga kalaban, no? Hindi siya nagmamagaling. He's willing to accept his enemies, no? Kung yan, kahit kaaway niya, kung pwede siyang tutulong sa bansa natin kasi yan ang expertise niya. Si BBM, wala siyang paki dyan kung tinitira mo ako. Yan dapat ang totoong leader. Oh, sa tanong ko, yan si Leni Robredo. Pag na presidente yan, ganyan ba talaga yung kanyang ugali? Hindi. Hatred lang yan. Di ba? So iba talaga tong si Bongbong Marcos, guys. No? Is very secure of himself. Hindi siya insecure sa kanyang mga kalaban, no? Sabi ko diyan na very humble, mabait talaga na pagkatao itong si BBM. Hindi ko na nababanggitin kung sino, pero may ilan dyan nagsabi, lumabang kami sa inyo, siguro wala na kaming pag-asa dyan sa gobyerno. Sabi, hindi, yung politika lang yan. Oh, yan, sabi niya, di ba? Sabi ng mga kalaban ni BBM, kinalaban ka namin, tinitira ka namin, binabanatan ka namin during the campaign, so wala na kami pag-asang makapwesto dyan sa gobyerno. Yan ang sabi ng mga kalaban niya. Kasi kapag ang kalaban ni BBM ay nasa pwesto na, hindi nila gagawin lang niya yung mga ganyan bagay, di ba? Mamimersonal ba? Oh, ganyan kasi sila. Kasi yan ang iniisip nila. Kasi ganyan sila. Pero ibahin niyo tong si Bongbong Marcos. Hindi siya ganyan, no? Yung tinitira sa sampal ito sa mga mukha ni Leni Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao na tinitira itong si BBM. Ngayon, si BBM wala. Kung tinitira niyo ako, okay lang. Huwag niyong sabihin na wala kayong pwesto. Pwede kayong makapwesto basta magaling lang kayo. Like for example, itong si Manny Pacquiao. Pwede niya itong ilagay sa sports, di ba? Kasi alam ni Manny Pacquiao yung mga hinanakit na mga sports. Sino pa? Si Isko Moreno, baka pwede niyang ilagay ito sa ano bang bagay ni Mayor Isko na pwede. Baka pwede ito sa kagaya ni sino ba yun? Pangulong Duterte na si Tugade, yung trabaho ni Tugade, pwede din si Mayor Isko doon. Si Leni Robredo, pwede siya makipagbalutan ng mga relief goods. Ewan ko joke lang yun, pero sabi ko talaga ni Bongbong Marcos, sampal talaga sa mukha niya na, huwag niyong isipin yun na magkalaban tayo sa politiko, tinira niyo ako na wala kayong posisyon sa gobyerno. Sampal, nakakahiya ito sa kalaban ni Bongbong Marcos. Tinitira nyo ng bato si Bongbong Marcos, pero ang tinitira ni Bongbong Marcos yung bread. Pag tinitira ka ng stone, batuhin mo rin ng bread.
supas sa Bisaya. Oh. At ano ba yan sa Tagalog yung supas? So, ito, nasa Bible yan ha. Oh, talaga masasabi ko na mabait talaga ito. Oh, replay natin yan ha. Diyan na part. May ilan dyan, nagsabi, lumabang kami sa inyo, siguro wala na kaming pag-asa dyan sa gobyerno. Sabi, hindi, yung politika lang yan. trabaho na tayo. Talaga. Okay lang yun. For me, that's part of it. And that's finished. Ang aking criterion talaga sa kukunin namin, kung sino yung marunong, sino yung magaling doon sa area na yun, at handang tumulong. Samantala, kinumpirma ni Marcos Jr. na si San Miguel Corp Tollways President and CEO Manny Bonoan ang itatalaga niya bilang susunod na kalihim ng Department of Public Works and Highways. Inalok na rin niya ng pwesto sina Congressman Rodante Marcoleta na nag-last minute na umurong sa pagtakbo sa Senado. Yung sinabi natin sa previous vlog natin na si Marcoleta ay pwedeng italaga natin sa DOJ, hindi na kasi nandyan na si Rimulya hopefully mabigyan ng pwesto itong si Rodante Marcoleta at itong si Professor Clarita Carlos. Puro yan mga magagaling. At si Professor Clarita Carlos. Pero wala pang final na posisyon para sa kanilang dalawa. Humarap naman kanina sa media ang susunod na press secretary, ang vlogger-lawyer na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Dito ay natanong siya sa mga luma niyang tweet na muling lumuta. Kasi ito ang nangyari. Ngayon, a good thing na itong si Trixie, vlogger din ito ha, pero lawyer. Ina-point siya as press secretary ni BBM. Ngayon, nag-trending muli yung mga post ni Trixie Angeles. Yung mga against siya kay Bongbong Marcos, against siya sa Marcoses. Gusto niya true justice is when we see at least Imelda Marcos in jail. Yan ang mga tweet niya noon, mga 2013. Okay? Issue ngayon sa mga dilawan na itong si plastic raw itong si Trixie Angeles. Kasi noon anti-Marcos, ngayon maka-Marcos na. Sa akin lang, no? Yan si Trixie Angeles, pareha kami noon, no? Sa panahon noon na ako, bumoto ako kay Pinoy. Okay? Yung presidente pa si Pinoy. Kasi hangang-hanga ako sa libro noon na nakapag-aral ako noon sa high school, college, lahat. Inform na, diktador talaga yung mga Marcos, ganon, magaling itong mga Aquino. Pero ako, bumaliktad ako. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, na-compare ko talaga ang pamumuno ng mga Marcoses at pamumuno ng mga Dilawan. Ang mga Dilawan, wala talagang nagawa na, puro lang, puro rally, ganon. Yung na-discourage ako noon ng time na nangyari yung SAF 44 at saka yung Yolanda victims na yung hindi masyado nabigyan ng tulong yung lugar doon kasi yung Kamay Rojas, yung Romualdez issue. Doon ako na-discourage sa mga Dilawan na talagang iba talaga ang kanilang mga galawan. Itong mga Marcoses, very humble, for how many years silang tinitira, no? Brainwash tayo na ganun sila ka masama, biglang bumaliktad. Talagang sasabi ko na ang katotohanan talaga ay lalabas at lalabas rin ang katotohanan. Ito rin ang nangyari kay Trixie Angeles. Bumaliktad siya kay BBM. Na-realize niya. Alam kong nag-research ito si Trixie Angeles. Nag-research ito. Pag-research niya, lahat ng mga akusasyon ng mga Marcos, puro yan mga paninira lang. Ayan, nagre-research ako. Pag-research ko, paninira lang pala itong mga panangyayari na binatikos yung Ferdinand Marcos noon na ganito ang nangyari. Hindi pala totoo yan lahat. No? Mag-research kayo kasi yung mga Dilawan ngayon, yung mga kakamping, research nyo mang maigi para malaman nyo kung ano talaga ang katotohanan. Kasi I've been there, no? Sa pwesto ninyo na anti-Marcos. Yung
yung paaralan ko pa noon, no? Dito, sus, anti-Marcos talaga. Pero, if you go deeper, no? Sus, malalaman mo talaga kung ano ang tunay at totoong nangyari sa panahon ng martial law na yan, no? Yung mga sinungaling, magnanakaw, yung mga ganun. Di yan totoo. Ni-research ko yan lahat. If makipag-debate kayo sa akin, debate tayo. Ipamukha ko sa inyo kung ano talaga yung totoo. With facts pa yan. Okay? So, yan ang mga nangyari dito guys kay Atty. Trixie ha. So, yung mga post against kay mga Marcoses noon. At ngayon, bumaliktad na si Trixie Angeles. Sa social media kung saan nagpahayag siya ng pagkontra sa mga Marcos. Kabilang narito ang pagtutol na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Subscribe nyo si my YouTube channel, ito si Trixie Angeles. Subscribe kayo. Maka-BBM to ha. Supporter ito ni BBM during the time of election. At ang kanyang tweet noong 2013 kung saan sinabi niya na makikita ang tunay na hustisya kung makukulong si dating First Lady Imelda Marcos. Aren't people entitled to change their minds? I think we are. Correct. I think that evolution is a natural thing, even among our consciousness. Napag-usapan na raw nila ito ni President-elect Marcos Jr. We have talked about it extensively on the blog. As you know, we have conducted, in fact, several lives about it. And I've told my story about how and when I changed my mind about it. So that's it. It's pretty much it. Nagpaalam na rin kanina sa media si Atty. Vic Rodriguez. Ito na raw ang kanyang huling press con matapos italaga bilang Executive Secretary at miyembro ng transition team ni BBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News. So, ayan guys ha. Meron talagang mga bagay na akala mo noon ay yan ang mga pangyayaring yan ay tunay at totoo. No? But the truth will set you free. Yan ang sabi ng mga karamihan. No? Bongbong Marcos suffered patikos from how many years na ilang mga dekada. Pero ngayon, lumabas na talaga ang katotohanan at naluklok again ang mga Marcoses hanggang ngayon. They deserve that. Para sa akin, they deserve that. Because alam ko ang kanyang tatay ay may magaling talagang pakay at may maganda talagang pakay sa atin sa Pilipinas noon. Ngunit hindi napatuloy dahil sa mga taong insecure, sa mga taong inggit na pilit siyang pinababagsak, no? Na sinisiraan pa, no? Inilagay pa yun sa mga textbook natin sa ating paaralan na sinisira talaga yung pangalan ng mga Marcoses. Ngunit ang katotohanan, ang goodness will always shine at the end. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. No? So, ito si Bongbong Marcos is a history sa ating bansa. No? Na there is always meron talagang pag-asa. No? Siya will serve as our inspiration na pag tayo ay inaapi, no? Niyurakan, no? Lubog na tayo. Huwag kang mag-alala kasi there will come a time na tutulungan tayo ng Diyos at tayo ay muling makabangon. At yan ay sila mga Marcoses. Okay? So, hanggang dito na itong video na to guys. I hope na mayroon tayong na learn na lesson dito at sa humbleness ni BBM at saka ang kanilang kabaitan ay may isukli yan sa Panginoon. Okay? So, mahalin natin ang Pilipinas. Don't forget to share, like this video sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe to my channel Don Mar TV. And hit the notification bell para you will be updated and you will be notified by my latest vlog. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito.
Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. God bless everyone.